Wala na mga COVID restrictions sa iba't ibang negosyo at transportasyon. Pero hindi pa rin tuluyang bumabalik ang sigla ng mga paggasto sa mga Pilipino. At batay po yan sa isang pag-aaral. Kung bakit, alamin sa pagsaksi ni EJ Gomez. Si Hana aminadong may pagkagastador. Travel dito, travel doon. Noon yon, iba na raw sa ngayon. Pagdating sa mga bilihin, sobrang mahal na. Magkano na lang pag nag-grocery ka, talagang ubos pera mo. As a single mom po, nagpapaaral pa ako ng anak, may bills and rent pa. Katunayan, ang kita niya sa pagiging online teacher, kailangan dagdagan ng kita sa ibang racket para sumapat sa panggastos. Nagdadagdag ako sa live selling, sa mga benta-benta. So, minsan kumikita ako a month ng 5,000 or 3,000. Pero kailangan pa rin niyang tipirin, kaya ekis na muna sa budget ang mga dati niyang luho. Dati, pack na pack yung mga eyelash, magkakape ka, magmi-milk tea, pag gusto mo magki-craving ka, wala na. Timpla na lang, 3-in-1 na lang sa bahay. Isa lang si Hana sa maraming Pilipino na nag-a-adjust ng mga napagagastusan at sumasalamin sa report ng Moody's Analytics na may epekto ang inflation sa pagbawi sana sa epekto naman noon ng pandemya sa Asia Pacific. Bukas naman na ang ekonomiya, di ba? Mula sa mga malls, pati transportasyon, wala ng mga restrictions. Pero ayon sa Moody's, wala pa ring big shift o pagbabalik sa dating sigla ng paggastos ng mga Pilipino. Sa katunayan, Pilipinas daw ang isa sa mga bansa sa Asia na hindi pa bumabalik sa pre-pandemic level ang paggastos ng mga tao sa mga serbisyo. Ayon sa isang ekonomista, posibleng isa sa mga nakabawas sa paggastos ng mga Pilipino ang work-from-home setup ng marami kahit wala ng pandemya. Nabawasan yung mga taong lumalabas in a given day. Yung mga namamasahe, nagbabayad sa mga pamasahe, iba-ibang mga mode of transport, no? Mapa, ano yan, di ba? Bus, jeep, train, and tricycle, etc. Nabawasan yun. Siyempre, pag nasa labas sila, kakain sila sa labas, mamimili sila. At yung iba pang gastusin, yun ang nakabawas din. Pero may pag-asa sa turismo dahil ang dating ng mga dayuhang turista inaasahang babalik sa pre-pandemic level. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.